Ang conference call ni Elena Rivas para sa pagsasanib ng kumpanya ay halos mabigo. Walang tagapagsalin at unti-unting nawawala ang kasunduang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Inabot ni Lorenzo Morales ang radyo para patayin ito, umaasang makakatulong. Biglang lumingon si Elena sa kanya na parang ahas na handang umatake. "Huwag mong dadampian ang kotse ko, gamit ang marumi mong kamay." Parang latigong humiwa sa hangin ng mga salita na patigil ang kamay ni Lorenzo sa ere. "Akala mo ba dahil ikaw ang nagmamaneho ng Mercedes ko, pwede mo nang hawakan ang mga gamit ko?" Puno ng galit ang tono ng boses niya. "Isa ka lang taga-silbi, alamin mo ang lugar mo." Nanigas ang panga ni Lorenzo pero nanatiling nakatuon ang tingin sa kalsada. "Itaas mo ang harang," malamig niyang dagdag. "Nakakasawa na ang mukha mo sa salamin." Umangat ang salamin na humihiwalay sa kanila kasabay ng mahinang tunog habang bumalik si Elena sa kanyang magulong tawag sa telepono. Sa upuan ng driver, lalo pang humigpit ang hawak ni Lorenzo sa manibela. 3 taon sa Stanford, marunong ng 5 wika mula sa Georgetown, 20 taon sa serbisyong diplomatiko, pero parang wala lang. Ang hindi alam ni Elena, ang tinatawag niyang driver, ang siyang magliligtas sa buong kumpanya niya. Hindi kayang pigilan ng salamin ang lumalalang kaba ni Elena. Anong ibig mong sabihin wala sa kanilang 3 ahensya ng tagapagsalin ang available? Boses ni Elena ay halos masira ng pagkabigo. "Richard, bilyon ang nakataya rito." Muling tumingin si Lorenzo sa rear camera. Naglalakad si Elena sa likod parang hayop na ikinulong. Gulo-gulo na ang dating perpektong buhok at bumabakat na ang maskara sa pisngi. "Hindi ko care kung aabot ng 50,000. Maghanap ka ng marunong ng Japanese at Mandarin." Sigaw niya, nilamon na ng desperasyon. Lalapag ang team ng Nakamura Singh sa loob ng 1.5 oras. Bulong niya matapos ang isa pang bigong tawag. "Hindi pwedeng ipagpaliban," bulong niya sa kabilang linya. "Pag nawala sila, hindi nababalik, sayang ang 3 taong negosasyon." Sapat na ang narinig ni Lorenzo sa mga tawag para maintindihan ang totoo. 3 buwan na lang at bangkarote na ang Rivas Dynamics. Hindi lang kita ang layunin ng merger na ito, ito'y laban para sa buhay ng kumpanya. 200 trabaho ang nakasalalay kasama ang sa kanya. Isa-isang walang sumasagot sa mga sunod na tawag ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit siyang tumatawag. Doon na nagpasya si Lorenzo. Ibinaba niya ang harang. "Pasensya na, Miss Rivas." Mabilis siyang nilingon ni Elena, naglalagablab ang mga mata. "Sabi ko na sayo, anong mga wika ang kailangan ninyo?" Putol ni Lorenzo, kalmado ang boses. Napakurap si Elena na bigla. "Anong sabi mo? Para sa meeting ng merger ninyo, anong mga wika ang kailangan?" Kalma at halos walang emosyon ang boses niya. "Wala kang pakialam doon," singhal ni Elena. "Japanese at Mandarin," tuloy lang ni Lorenzo. "Baka pati Hindi o Korean." May kung anong tunog sa boses niya ang nagpatahimik kay Elena. Hindi ito boses ng isang driver. "Marunong ka ng Japanese?" "Fluent," sagot niya. "Pati Mandarin, Hindi, Korean, Arabic, Portuguese, French, German at Spanish." Tumahimik ang kotse. Nalaglag ang telepono ni Elena sa kamay niya. Parang umikot ang mundo sa paligid. "Sinasabi mong marunong ka ng 9 na wika?" Mahina niyang tanong. Tumango si Lorenzo. "Gusto mo bang patunayan ko?" Bago pa siya makasagot, tumunog muli ang telepono. Nakamura Singh Holdings ang nasa caller ID. Halos huminto ang tibok ng puso ni Elena. "Hindi ko kaya, wala akong tagapagsalin." "Pwede ba?" tanong ni Lorenzo, iniabot ang kamay sa siwang ng harang. Naglalaban ng pride at takot. Patuloy ang pagring ng telepono. Sa wakas, inabot niya ito. "Moshi Moshi, Nakamura-san," sabi ni Lorenzo. Biglang nag-iba ang boses. Wala na ang pagpapakumbaba, ang natira ay kumpiyansa at autoridad. Mabilis sumagot ang boses sa kabilang linya sa Japanese. Nakinig si Lorenzo, paminsan-minsan tumatango. "Hi, wakarimashita, Rivas-san wa imajun bishite orimas." Pinagmasdan siya ni Elena sa salamin. Tuwid ang upo niya, kalmado, may kontrol.
Hindi na niya driver ito. Habang may isa pang boses ang sumali sa usapan, lumipat si Lorenzo sa Mandarin. Mga komplikadong salitang pangnegosyo, patent licensing, intellectual property rights, market expansion ay lumabas sa bibig niya na parang normal lang. Siya na ngayon ang nakikipagnegosasyon para sa kinabukasan ng kumpanya ni Elena sa mga wikang ni hindi niya naiintindihan. May hindi pagkakaintindihan, tahimik na sabi ni Lorenzo habang tinakpan ang telepono. Nainsulto sila sa mga naunang komunikasyon ninyo. Lumabas na mayabang ang mga abogado ninyo sa draft. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Anong klaseng hindi pagkakaintindihan? Yung kayang sumira ng kasunduan, seryoso niyang sagot. Akala nila minamaliit mo sila na hindi mo sila tinuturing nakapantay. Bumalik siya sa Japanese, ngayon ay puno ng respeto at kababaang loob ang kanyang tono. Pinili niya ang mga salita ng may matinding pag-iingat at agad ang naging epekto. Bumaba ang tensyon sa kabilang linya, para bang unti-unting naglalabas ng singaw ang isang balbula. Anong sinabi mo sa kanila? Tanong ni Elena. Sinabi kong malaki ang paggalang ng Rivas Dynamics sa kanilang pamana bilang pamilya at personal mong pinag-aaralan ang kaugalian sa negosyo ng mga Hapones bilang pagbigay galang. Napanganga si Elena. Pero hindi ko naman ginagawa yon. Ngayon, ginagawa mo na, sagot ni Lorenzo at bumalik sa tawag. Makalipas ang 20 minuto, iniabot niya sa kanya ang telepono. Sabik silang makilala ka ng personal, balik na sa ayos ang negosasyon para sa merger. Napatitig si Elena sa telepono tapos sa refleksyon ni Lorenzo sa salamin. Sino ka ba talaga? Ipinasok ni Lorenzo ang Mercedes sa parking garage ng Rivas Dynamics. Ang dating malamig at konkretong pader ay tila naging estranghero na ngayon. Isang taong nangailangan ng trabaho 3 taon na ang nakalipas, mahina niyang tugon. At isang taong naniniwala pa rin sa ikalawang pagkakataon. Ipinarada niya ang sasakyan sa nakatalagang pwesto ni Elena at pinatay ang makina. Napakalalim ng katahimikan kaya narinig ni Elena ang tibok ng sariling puso. Lorenzo? Mahina niyang tawag. Unang beses na binanggit ang pangalan nito sa loob ng 3 taon. Kailangan kong malaman ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin at sa isang iglap ang salaming namamagitan sa kanila ay tila naging simbolo, isang di nakikitang pader ng antas at pananaw. PhD sa International Relations mula Georgetown, panimula ni Lorenzo. Masters sa Applied Linguistics mula Harvard. 22 taon bilang Senior Diplomatic Translator para sa State Department. Bawat salita'y parang hampas sa puso ni Elena. Humawak ako ng malalaking negosasyon, mga summit ng G7, kasunduan sa kalakalan at mga krisis pang-internasyonal. Walang hinanakit sa kanyang tinig, tanging katotohanan lang. Pagdating ng budget cuts, tinanggal ang posisyon ko, kailangan ko agad ng trabaho. Yung bill sa ospital ng nanay mo, bulong ni Elena, naalala ang ilang luma niyang tawag sa telepono. Gamot sa kanser, kumpirma ni Lorenzo, pati na rin ang matrikula ng anak kong nasa medical school. Mahigit 300 aplikasyon ang sinabmit ko. Sobrang kwalipikado para sa karamihan, masyadong matanda para sa iba. May bumigat sa dibdib ni Elena, kaya naging driver ka, naging kahit ano ako para lang mabuhay. Kumurap ang mga ilaw sa kisame, punan ng malamig na ugong ang katahimikan. Tumingin si Elena sa nanginginig niyang mga kamay. Lorenzo, ako, naputol siya. Walang sapat na salitang masabi. Miss Rivas, may naon niyang sabi, 40 minuto na lang ang natitira bago ang meeting niyo. Dapat na tayong umakyat, walang kumilos. Sa loob ng tahimik na kotse, tila bumigat ang 3 taong katapatan na hindi kailanman binanggit. Pinakinggan ko ang bawat tawag mo sa loob ng 36 na buwan, mahina niyang sabi. Alam ko ang mga deal mo, mga krisis, bawat gabing nag-aalala ka sa kinabukasan ng kumpanyang ito.
Namula ang pisngi ni Elena sa hiya. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi ka nag-alok ng tulong? Bahagyang ngumiti si Lorenzo, walang galit. Makikinig ka ba kung ginawa ko yon? Ang katahimikang sumunod ay sapat ng sagot. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Text, Nakamura team early, lobby now. Nandito na sila, bulong niya. Nakalabas na si Lorenzo, mabilis na iniikot ang kotse para buksan ang pinto para sa kanya, katulad ng palaging ginagawa. Pero iba na ang lahat sa pagitan nila ngayon. Pagkalabas ni Elena, tiningnan niya ito ngayong tunay na tinitigan. Tutulungan mo ba akong iligtas ang kumpanya ko? Inayos ni Lorenzo ang kanyang jacket at tumango. Ililigtas natin ito, Miss Rivas. Tahimik silang sumakay sa elevator, nakatuon ang tingin ni Elena sa mga numerong umilaw habang mabilis ang takbo ng kanyang isipan. 22 taon sa diplomatic service, Georgetown, Harvard. Pinabayaran niya ng minimum wage ang dating translator ng State Department para lang magtimpla ng kape. Lorenzo, mahina niyang sambit, ikwento mo sa akin ang dati mong buhay. Hindi inalis ni Lorenzo ang tingin sa umiilaw na numero. Tokyo Embassy 1998 hanggang 2003. Mga negosasyong panlabas na pumigil sa pagbagsak ng currency. Kalmado at tuwiran ang tono niya. Pagkatapos ay sa Beijing, tumulong gumawa ng mga kasunduan sa intellectual property na hanggang ngayon ay pinakikinabangan pa ng kumpanya mo. Napasinghap si Elena, ang mga kasunduang yon ang nagligtas sa Rivas Dynamics sa milyon-milyong bayarin. Pagkatapos niyon, Geneva, mga kasunduan sa klima ng UN, tapos Morales, mga briefing sa antas ng gabinete, saglit siyang tumigil. Nag-translate ako para sa 3 pangulo, 2 Democrat, 1 Republican. Huminto ang elevator sa 15 palapag. Wala ni isa sa kanila ang bumaba. Anong nangyari? Mahina ang tanong ni Elena. Budget Reconciliation Act of 2022, sagot niya. Bawas sa foreign service. 20% ang tinanggal. Huling na-hire, unang natanggal. Diretso lang ang tingin ni Lorenzo. Walang laban ang karanasan sa mga numero sa spreadsheet na nikip ang lalamunan ni Elena. Kaya bigla ka na lang nagmaneho. Binigyan ako ng 2 linggo para makahanap ng kita. Diretsong sagot niya. Dapat nang bayaran ng bills sa oncology ng nanay ko. Hindi na pwedeng antayin ng deposito sa med school ni Sarah. Nanatiling kalmado ang tono ni Lorenzo, pero ramdam ni Elena ang tibay sa likod ng kanyang mga salita. Hindi nakakabayad ng chemo ang pride. Bumukas ang pintuan ng elevator pero wala pa rin kumilos kaya muling nagsara. Nag-apply ako kahit saan, patuloy ni Lorenzo. Sabi ng consulting firms, overqualified ako. Sabi ng mga korporasyon, masyado akong specialized. Sabi ng mga universidad, masyado akong mahal. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Nangangailangan ng driver ang kumpanya mo. Kailangan ko ng sweldo. 3 taon, bulong ni Elena. 3 taon, mahina niyang kumpirma. Sa labas, gumuho ang mundo ni Elena. Sa loob ng elevator, natutuklasan niya ang isang lalaking matagal nang pinipilit panatilihing buo ang kanyang mundo sa katahimikan at katatagan. Lorenzo, bakit hindi ka lumaban? Humingi ng pagkilala. Mahina niyang tanong. Bahagyang ngumiti si Lorenzo pero may lungkot sa likod nito. Miss Rivas, nakipagnegosasyon na ako sa mga diktador at diplomat pero wala pa akong nakilalang mas delikado kaysa sa taong may desisyon ng kung ano ang halaga mo. Mas masakit pa sa insulto ang katotohanan iyon. Araw-araw, patuloy niya, sinasabi ko sa sarili ko na pansamantala lang ito. Bawat insulto, bawat utos, bawat beses na inihagis mo ang aktenta mo na parang hindi ako tao, sinasabi ko sa sarili ko, balang araw may mangangailangan ng tunay kong alam. Napalunok si Elena. At ngayon? Ngayon, kailangan mo ang alam ko, sagot ni Lorenzo, kalmado pa rin. Tahimik na umandar ang elevator. Lorenzo, may utang ako sa'yo. Wala kang utang sa akin, mariin niyang tugon.
Ang gusto ko lang, pagkakataong magamit ang tunay kong kakayahan, iligtas ang kumpanya mo, iligtas ang mga trabahong yon. Yan ang mahalaga. Tahimik na tumango si Elena. Ramdam ang pagkirot sa lalamunan. Bumukas ang elevator sa executive floor. Tumabi si Lorenzo para mauna siya. Lumakad sa likuran nito tulad ng nakasanayan, ngunit iba na ang lahat. Nagkakagulo sa buong palapag. Mga telepono't sigawan, punong-puno ng tensyon ang paligid. Mabilis na lumapit si Julia, ang assistant ni Elena, namumutla at balisa. Elena, salamat at nandito ka. Nasa conference room A na ang advanced team ng Nakamura. Nagtatanong sila tungkol sa cultural protocols at walang makasagot. Ayos na yan, sagot ni Elena, kalmado ang boses. Julia, si Lorenzo Morales ito, ang bago nating interpreter consultant. Napakurap si Julia. Pasensya na po Napatitig siya sa suot ni Lorenzo, litaw ang pagtataka. Si Ginoong Morales ang hahawak sa lahat ng international communications para sa merger. Matigas na sabi ni Elena. Elena, bulong ni Julia, driver mo siya. Isa siyang PhD mula Georgetown na marunong ng siyam na wika, sagot ni Elena. Matalim ang tinig. May problema pa ba? Nawala ang kulay sa mukha ni Julia. Bago pa siya makasagot, mahinahong sumingit si Lorenzo. May isang maliit na bagay lang po, magalang niyang sabi. Siguro'y mas maganda kung makapagpalit muna ako ng damit bago makipagkita sa delegation. Ngayon lang tiningnan ni Elena nang maayos ang suot ni Lorenzo. Tama siya. Luma at gusot ang uniform. Julia, utos ni Elena, dalhin mo si Mr. Morales sa executive shop sa ibaba. Bilhan mo siya ng maayos na suit, navy, konserbatibong kurbata. May 20 minuto tayo. Nagatubili si Julia, pero yung advance team, maghihintay sila, mariing sabi ni Elena. Sabi mo, nire-review natin ang cultural details bilang paggalang sa kanilang tradisyon. Tahimik na tumango si Julia at mabilis na umalis. Habang naglalakad sila pabalik sa elevator, hinawakan ni Elena ang braso ni Lorenzo. Handa ka ba sa lahat ng ito? Pinatayo ni Lorenzo ang kanyang katawan ng tuwid. Miss Rivas, namagitan na ako sa mga alitan ng mga bansa. Kaya kong hawakan ang isang business meeting. 15 minuto ang lumipas at bumalik siyang ibang tao. Eksakto ang sukat ng navy suit sa kanya, pinapakita ang tahimik niyang autoridad. Wala na ang driver, ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang diplomatiko. Mas maayos ba? Tanong niya. Tumango si Elena, hindi makapagsalita. Kahit nakatayo lang, ramdam na ang tiwala sa sarili at katahimikan sa kilos niya. Conference room A, sa wakas ay sabi ni Elena. Tingnan natin ang kaya mong gawin. Sa loob, 3 Japanese executive at isang tagasalin ang tumayo pagpasok nila, yumuko bilang paggalang. Gumanti si Lorenzo ng formal na yuko at nagsalita ng perpektong Japanese. Nagliwanag ang mata ng punong executive sa tuwa at gulat at iniimbitahan silang umupo. Anong sinabi mo sa kanila? Bulong ni Elena. Na ikinararangal ng Rivas Dynamics ang kanilang presensya. Mahinang tugon ni Lorenzo, at nagpapasalamat kami sa kanilang pasensya habang maayos naming inihanda ang pagpupulong na ito. Umikot ang talakayan sa 3 wika. Walang kahirap-hirap si Lorenzo, lumilipat mula Japanese, Ingles hanggang Mandarin na tinatranslate ang mga teknikal na detalye tungkol sa patents, licensing at mga trade clause ng malinaw. Pero higit pa roon, pinangungunahan niya ang diplomasya. Nang ilahad ng punong executive ang kanyang alalahanin tungkol sa intellectual property protection, hindi lang isinalin ni Lorenzo, nagbigay rin siya ng konteksto. Pinapahayag ni Tanaka-san ang pag-aalala niya sa katatagan ng pangmatagalang partnership. Paliwanag niya kay Elena, kalmado at profesional ang tono. Sa kulturang Hapones, dagdag ni Lorenzo, hindi lang ito tungkol sa kontrata. Ito'y usapin ng dangal ng pamilya, isang bagay na pinapasa sa bawat henerasyon. Bumalik siya sa delegasyon at nagsalita sa magalang at formal na Japanese tungkol sa dedikasyon ng Rivas Dynamics sa pangmatagalang partnership, hindi pansamantalang kita. Agad nagbago ang atmosfera.
Mula sa formal at malamig, naging mainit at may tunay na paggalang ang tono ng usapan. Paano mong nalaman yon? Tanong ni Elena sa isang maikling pahinga. 5 taon akong nanirahan sa Tokyo, sagot ni Lorenzo. Nalaman kong ang mahalaga ay hindi lang kung ano ang sinasabi, kundi kung paano ito sinasabi. Sa Asia, palaging nagsisimula sa personal na antas ang negosyo. Lumapit ang team leader kay Lorenzo, mabilis na nagsalita sa Japanese. Maingat siyang nakinig, tumango ng ilang beses bago humarap kay Elena. Gusto niyang tiyakin kung naiintindihan mo ang mga kaugalian sa pagbibigay ng regalo para sa pangunahing pagpupulong bukas. Nag-aalala siyang baka hindi sinasadya ng team mo na makainsulto kay Nakamura-san. Nanikip ang sikmura ni Elena. Anong mga kaugalian? Nagpatuloy ang pag-uusap ni na Lorenzo at ng executive sa Japanese sa loob ng ilang minuto. Nagsusulat si Lorenzo ng tala, nagtatanong ng malinaw na follow-up bago magbuod. Kailangan nating maghanda ng mga partikular na regalo, hindi marangya pero may lalim. Bawat isa ay dapat sumasalamin sa pag-unawa sa pamana at prinsipyo ng kanilang pamilya. Kaya mo ba yon? Tanong ni Elena. Kaya ko, payak niyang sagot. Pagkatapos ng pagpupulong, matatag na kinamayan ng punong executive si Lorenzo gamit ang parehong kamay at may sinabing Japanese. Gumanti si Lorenzo ng isang malalim at magalang na yuko. Anong sinabi niya? Tanong ni Elena habang paalis na ang team. Ang sabi niya, sa wakas, nagpadala ang Rivas Dynamics ng taong may tunay na paggalang. Sabay na sumiklab ang damdamin ng pride at hiya kay Elena. Lorenzo, tungkol sa nangyari kaninang umaga, Miss Rivas, mahinahon ngunit matatag siyang pinutol. Meron tayong 16 na oras para paghandaan ang pinakamahalagang pagpupulong sa kasaysayan ng kumpanya mo. Maaring ipagpaliban ang personal na paghingi ng tawad. Tama siya, pero hindi niya makalimutan kung paano niya ito sinigawan, ilang oras lang ang nakalipas. Anong kailangan nating gawin? Tanong ni Elena. Binuksan ni Lorenzo ang kanyang notebook. Kailangang malaman natin ang lahat tungkol sa kanila, pangalan, posisyon, pamilya at motibasyon. Kailangan nating maunawaan kung ano ang kahulugan ng merger na ito sa kanila lampas sa kita. At ang mga regalo? May ilang ideya ako, sagot niya. Pero una, kailangan nating kontakin ang legal team mo para baguhin ang tono ng kontrata. Nagdulot ito ng pagkainsulto. Tumingin si Elena sa kanya na may bagong pananaw. Hindi na siya ang kanyang driver. Siya na ngayon ang kanyang sandigan. Pangunahan mo kami, Ginoong Morales. Ilang saglit lang, tinawagan ni Elena ang isang emergency meeting kasama ang board. Napuno ng senior staff ang executive conference room at bumalot ang tensyon sa paligid. Gusto ko kayong ipakilala kay Lorenzo Morales, panimula ni Elena. Siya ang magsisilbing lead interpreter natin para sa merger session bukas. Tumungo si Executive Vice President Ricardo Navarro. Elena, nasaan ang firm na kinontrata natin? Hindi sila available, sagot niya. Si Ginoong Morales ang hahawak ng lahat ng pagsasalin. At ang mga kredensyal niya? Tanong ng CFO na si Paulo Martinez, may halong pagdududa. PhD mula Georgetown, Masters mula Harvard, 22 taon sa State Department, sagot ni Elena, kalmado. Natahimik ang silid, humigpit ang ekspresyon ni Navarro at saan mo siya eksaktong nahanap. 30 taon na siyang nasa kumpanya, sagot ni Elena, maingat. Sa anong posisyon pagpupumilit ni Navarro, ang kaunting pag-aatubili ni Elena ay nagsilbing sagot. Operations, nasambit niya rin sa wakas, lalong tumalim ang tono ni Navarro. Elena, ito ay $1 bilyon na negosasyon. Hindi tayo pwedeng umasa sa isang tauhang hinugot mula sa mababang posisyon. Maayos niyang naayos ang advance meeting kanina. Mariing sagot ni Elena. Hindi yon ang punto, balik ni Navarro. May tono ng mapanlinlang na kalmadong karaniwang ginagamit sa mga taong minamaliit niya. Ito'y usapin ng imahe at kredibilidad. Tumango si Marketing Director Clara Dominguez.
Inaasahan ng Japanese delegation ang tiyak na antas ng formalidad. Hindi tayo pwedeng magmukhang... Naputol siya. Magmukhang ano, Clara? Malamig na tanong ni Elena, sumingit si Navarro. Yung mukhang karapat-dapat, yung seryosohin nila agad. Kinu-question mo ang kwalifikasyon niya? Tanong ni Elena, tumataas ang tinig. Kinu-question ko ang pagiging angkop niya, sagot ni Navarro. Hindi natin pwedeng isugal ang kinabukasan natin sa isang taong halos hindi natin kilala. Pumutol sa tensyon ang mahinahong boses ni Lorenzo. Ginoong Navarro, anong tiyak na mga alalahanin ninyo sa Japanese protocol? Nag-shift ng upo si Navarro. Mga detalye sa kultura, palitan ng regalo, tamang paraan ng pagyuko, seating hierarchy. Tumango si Lorenzo seryoso. Mga kaugalian sa Ochugen para sa mid-year gifts, tamang anggulo ng yuko para sa senior executives, at pagkakaayos ng upuan batay sa pagkakatatag ng kumpanya, hindi sa laki nito. Natahimik ang silid. Nagpatuloy siya. Ang negosyo ng pamilyang Nakamura ay nagsimula noong 1952 sa panahon ng muling pagbangon ng Japan pagkatapos ng digmaan. Angkop ang mga regalong nagbibigay pugay sa ambag nila sa panahong iyon. Hindi magarbo, hindi mukhang suhol, hindi makasagot si Navarro. At tungkol naman sa Sing Holdings, dagdag ni Lorenzo, nakaangkla ang operasyon nila sa British Indian business traditions, tuwirang komunikasyon, minimal na seremonya at mahigpit sa oras. Tahimik ang lahat. Tanging naririnig ay ang bawat isa sa board na dahan-dahang na pagtatantong nagkamali sila ng paghusga. Para kay Miss Singh, ang elaborate gift exchange ay mawawalan lang ng saysay. Patuloy ni Lorenzo, pinagmamasdan ng buong silid. Ang susi ay balanse, ipakita ang paggalang sa pareho nang hindi nakaka-offend sa alinman. Tinuro niya ang seating chart. Sa Nakamura ang posisyong may karangalan, kay Singh ang pwestong nakaharap sa dokumentasyon. Muling natahimik ang silid. Paanong alam mo lahat ng yan? Tanong ni Navarro, mas mahinang boses ngayon. Ako ang namagitan sa 2019 na Tokyo Trade Framework na nagtakda ng mga kasalukuyang US-Japan protocols. Sagot ni Lorenzo, kalmado pero matatag. At ako rin ang nag-ayos ng Sing-Eurobank dispute noong 2020. 7 executive ang biglang napagtanto na kinwestiyon nila ang isang taong mas malawak ang karanasan kaysa sa kanila lahat. Lumalambot ang tono ni Elena. May tanong pa ba tungkol sa pagiging angkop ni Ginong Morales? Walang sumagot. Mabuti, sabi niya. Lorenzo, ano ang plano natin? Habang inisa-isa ni Lorenzo ang mga hakbang sa kultura at estratehiya para sa sesyon bukas, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Nagsimula ng magsulat ng tala si Navarro, tumango si Martinez sa pag-unawa, maging si Dominguez ay lumapit at nagtanong ng paglilinaw. Pero napansin din ni Elena ang hindi pa rin nagbabago, ang distansya. Bagamat nakuha na ni Lorenzo ang respeto nila, hindi pa rin siya tunay na tinatanggap. Ang mga tanong ay patuloy na dinaraan kay Elena, hindi kay Lorenzo. Pagkatapos ng pulong, naiwan si Navarro. Saan ba siya talaga nanggaling nitong 3 taon? Mahinang tanong niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Natututo tungkol sa buong kumpanyang ito, sagot ni Elena, habang tayo wala man lang natutunan tungkol sa kanya. Gabing iyon, matagal nang nakaalis ang iba, ngunit nadatnan pa rin ni Elena si Lorenzo na abalang-abala sa madilim na opisina. Napapaligiran ito ng mga papel at materyales, mga listahan ng regalo, mga tala ng impormasyon at pagsusuri sa negosyo. Umuwi ka na, mahina niyang sabi. Magpahinga ka muna. Saglit siyang tumingin. Malapit na ako, tinitingnan ko lang ulit ang mga technical na patent. Lumapit si Elena at napansin ang maayos na kaayusan sa kanyang mesa, mga folder na may kulay ayon sa rehiyon, detalyadong listahan ng mga kaugaliang pang-etiket, pati mga backup na paksa ng diskusyon para sa bawat ehekutibo. Lorenzo, sobra na to sa pagiging masinsinan.
Bahagya siyang ngumiti. Sa diplomasya, Miss Rivas, may kasabihan kami, ang paghahanda ay panangga sa kahihiyan. Itinuro niya ang isang tumpok ng dokumento. Alam mo ba na ang ama ni Ginoong Nakamura ay nakaligtas sa Hiroshima at muling itinayo ang kanilang negosyo mula sa wala? Umiling si Elena. Kaya inuuna niya ang pangmatagalang katapatan kaysa mabilis na kita, dagdag pa ni Lorenzo. Lahat ng desisyong ginagawa niya ay para igalang ang alaala ng kanyang ama. Binuksan niya ang isa pang file. Si Miss Singh naman nawalan ng unang negosyo dahil sa maling salin ng legal na dokumento sa Mumbai. Mula noon, sobrang pihikan na siya sa wika at kahulugan ng bawat salita. Paano mo nahanap lahat ng to? Gulat na tanong ni Elena. 6 na oras ng pananaliksik, sagot niya. Isang bagay na hindi nagawa ng mga kinuhang interpreter ninyo. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Lorenzo. Kumunot ang kanyang noo habang binabasa ang mensahe. May problema ba? Tanong ni Elena. Emergency sa sangay natin sa Mumbai. Posibleng pagnanakaw ng intellectual property. Hindi marunong ng Ingles ang regional director, puro hindi lang, nanigas ang tiyan ni Elena. Hindi ngayon, hindi na natin kaya ng isa pang gulo, sumagot na agad si Lorenzo. Namaste, Kumarji, Main Lorenzo Bolrahun. Sa loob ng 20 minuto, tahimik lang na nanood si Elena habang mahusay na humawak si Lorenzo ng isang komplikadong tawag, palipat-lipat sa Hindi, Ingles, at mga teknikal na termino sa batas. Kalma ang boses niya, tiyak at may autoridad, tila isang taong sanay na sa mas matitinding krisis. Pagkababa ng tawag, mahinang tanong ni Elena, ano yon? May tangkang nakawin ang AI algorithm ng sangay ninyo sa Mumbai, paliwanag ni Lorenzo. Nahuli sila ni Kumar pero kailangan niya ng agarang legal na utos sa Hindi. Tapos na ang problema. Napatingin si Elena sa kanya, hindi makapagsalita. Ikaw lang ang umayos nun? Miss Rivas, mahinahong sagot ni Lorenzo, matagal nang nawawalan ng halaga ang kumpanya ninyo dahil sa mga pagkukulang sa komunikasyon. Kinuha niya ang makapal na folder mula sa kanyang maleta. Matagal ko nang sinusulat ang mga issue sa ibang bansa na naririnig ko habang nagmamaneho. Binuksan niya ito, mga ulat na puno ng detalyeng pagkakamali, maling pagsasalin at mga kapalpakan sa kultura. Yung licensing deal sa Korea na hindi natuloy, anya, tinawag ng interpreter mo ang ama ng CEO gamit ang depormal na wika, lubhang walang galang. Napapikit si Elena. Paano naman yung sa Berlin? Naantala, sagot ni Lorenzo. Mga kontratang ipinadala ng legal team ninyo sulat sa casual na Ingles. Sa mga Aleman, bastos yun. Napabuntong hininga si Elena, may kirot ng konsensya sa dibdib. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Bahagyang ngumiti si Lorenzo. Makikinig ka ba kung sinabi ko? Bago siya makasagot, tumunog ang telepono ni Elena. International number, hindi pamilyar. Huwag, simula niya, pero sinagot na ni Lorenzo. Rivas Dynamics, Morales speaking. Saglit siyang tumigil, pagkatapos ay lumipat sa Aleman. Guten Tag, Herr Meller. Dumulas ang mga salita, mainit, malinaw at tumpak. Tumagal ang tawag ng 10 minuto at nagtapos sa tawanan at maayos na pakikipag-usap. Ang mga kasosyo mo sa Berlin, aniya matapos ibaba ang tawag. Gusto nilang ituloy muli ang negosasyon. Napaupo si Elena, tulalang nakatitig sa kanya. Ang tinuring niyang tsuper ay kakasagip lang ng negosyo sa 2 kontinente sa loob ng wala pang 1 oras. Nabalitaan nila ang merger bukas, mahinahong sabi ni Lorenzo. Na-realize nilang maling umalis. 40 milyon ang halaga ng deal na yon, bulong ni Elena. Ganun pa rin ang halaga, sagot niya. Naka-schedule na ang video call para sa susunod na linggo. Bumagsak si Elena sa kanyang upuan. Ilang pagkakataon na ba ang nasayang natin? Kalma pero matatag ang boses ni Lorenzo. Tapos na ang nakaraan. Ang mahalaga ay bukas iniabot niya ang isang maayos na nakahandang folder. Nandito ang lahat ng impormasyon tungkol sa bawat isa sa silid. Ang kanilang pinanggalingan, ugali at kung ano ang nagpapakilos sa kanila.
Tumayo siya ng tuwid. Hindi lang ito tungkol sa pagsalba ng kumpanya mo bukas. Ito ay tungkol sa pagbabago nito. Tumingin si Elena mula sa folder papunta sa kanya. Sino ka ba talaga? Isang taong naniniwala pa rin sa pangalawang pagkakataon, mahina niyang sagot, para sa mga tao at sa mga kumpanya. Gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Bandang hating gabi, naupo si Elena sa kanyang home office at tinipe ang pangalan niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang sunod-sunod na lumitaw ang mga pahina, mga pagkilala mula sa State Department, mga gantimpala sa diplomasya at mga artikulo na pumupuri sa kanyang mga tagumpay sa negosasyon. Sa isang larawan, nakatayo siya sa likod ng 3 pangulo ng US sa isang international summit. Ang kanyang driver ay minsang nakatulong sa paghubog ng pandaigdigang kalakalan. Pagsapit ng umaga, nagpa-call siya ng emergency board meeting. Nang makumpleto ang lahat, tumayo siya sa unahan ng mesa. Bago tayo magsimula, kailangan ko munang linawin ang ilang bagay tungkol kay Lorenzo Morales. Wala si Lorenzo roon. May tensyon sa mukha ng mga ehekutibo. Ricardo, simula ni Elena habang binubuksan ng laptop, ikaw ang unang nagtanong tungkol sa kredensyal niya. Ipinakita niya ang isang file sa screen, Presidential Commendation sa pagpigil ng 2018 US-China trade collapse. Lumingon palayo si Navarro. Paulo, kinwestiyon mo ang background niya. Sumunod na dokumento, lead negotiator para sa Asia-Pacific Economic Framework, napakurap si Martinez. Clara, sabi ni Elena, ikaw ang nagduda kung iginagalang siya ng Japanese delegation. Huling dokumento sa screen, personal na liham mula kay Prime Minister Sato, nagpapasalamat kay Lorenzo Morales sa pagmamamagitan sa kasunduang Okinawa noong 2020. Napanganga si Dominguez. 3 taon, mahinang sabi ni Elena, isang top diplomat ng Amerika ang nasa kumpanya natin at tinuring lang nating tsuper. Walang nagsalita. Hindi na bahagi ng operation si Lorenzo, patuloy niya. Simula ngayon, siya na ang mamumuno rito. Isa pang slide ang lumitaw. Effective immediately, Lorenzo Morales, Senior Vice President of International Relations. Salary, 180,000 plus equity. Diretsyong mag-uulat sa akin. Elena, simula ni Navarro, pinutol niya ito. Siya rin ang mamumuno sa bagong Cultural Intelligence Division. Taunang budget, 2 milyon. Team, siya ang pipili. Isinara niya ang laptop. May duda pa ba kayo sa kwalifikasyon niya? Katahimikan na mabuti, sabi niya, dahil siya ang magliligtas sa kumpanyang ito. 20 minuto ang lumipas, pumasok si Lorenzo sa boardroom na nakasuot ng charcoal gray na suit. Nagiba ang ihip ng hangin sa silid. Mula sa pagdududa, naging paggalang. Lahat, formal na sabi ni Elena, ito si Lorenzo Morales, Senior Vice President of International Relations. Iniabot niya ang isang eleganteng card kaso. Sa loob ay mga bagong business cards na ipinagawa magdamag. Tinanggap ito ni Lorenzo ng may paggalang. Salamat sa tiwala. Sa iyo ang pasasalamat, tugon ni Elena. Nagsalita si Chief Technology Officer Kim, Mr. Morales, humihingi ako ng tawad. Hindi na kailangan, simple niyang sagot. Ang pagkilala ay sapat na. Isa-isa lumapit ang mga ehekutibo na minsang nagmaliit sa kanya at nagpakita ng respeto. Tinanggap niya ang bawat isa ng kalmado. Simulan na natin, sabi ni Elena. May kumpanya tayong kailangang iligtas. Habang palabas sila, huminto si Navarro at humarap kay Lorenzo. Nagkamali ako ng paghusga kahapon. Kinamayan siya ni Lorenzo. Lahat tayo nagkakamali, Ricardo. Ang mahalaga ay kung ano ang susunod. Tahimik na pinanood sila ni Elena at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na pagmamalaki. Handa ka na ba, Mr. Vice President? Tanong niya. Inayos ni Lorenzo ang kanyang kurbata at ngumiti. Handa na, Miss Rivas. At sa unang pagkakataon sa 3 taon, pumasok siya sa pulong hindi bilang tsuper, kundi bilang ang tunay na siya.
Mas mabigat ang pakiramdam ng biyahe ng elevator patungong executive conference room. Magkatabi sina Elena at Lorenzo, hindi na amo at chuper, kundi magkapantay. Gayunpaman, dama nila pareho ang bigat ng naghihintay sa itaas. Lorenzo, mahina ang sabi ni Elena, may kailangan kang malaman. Lumingon siya sa refleksyon ni Elena sa bakal na pintuan. Kung mabigo ang deal na to, bulong ni Elena, baka 3 buwan na lang ang itatagal ng Rivas Dynamics bago tuluyang malugi. 200 tao ang mawawalan ng trabaho, kasama ka. Dahan-dahang tumango si Lorenzo. Gaano mo natagal itong dinadala mag-isa? 2 taon, pag-amin niya. Baka mas matagal pa. Sinasabi ko sa board na nagre-restructure tayo, sa investors na nagpipivot tayo, pero ang totoo, lumulubog na tayo. Tahimik na umaandar ang elevator patuloy sa pag-akyat sa bawat palapag na puno ng mga empleyadong walang kamalay-malay na ang kinabukasan nila ay nakasalalay sa susunod na 2 oras. Lorenzo, mahinang sabi ni Elena, pwede ba akong magtanong ng personal? Sige lang. Bakit mo ako tinutulungan sa kabila ng lahat, sa lahat ng ginawa ko sa'yo? Sandaling natahimik si Lorenzo saka nagsalita, Miss Rivas, pwede ko bang ikwento ang tungkol sa anak kong babae? Tumango si Elena. Si Sarah, nasa 2 taon niya sa Johns Hopkins Pediatric Oncology. Gusto niyang tumulong sa mga batang may cancer dahil nakita niyang pinagdaanan yon ng lola niya. May halong tahimik na pagmamalaki ang kanyang boses. Pagsapit nila sa 20 palapag, tumigas ang ekspresyon ni Lorenzo. 3 buwan na ang nakalipas, tumawag siya na umiiyak. Sabi niya, baka lumipat siya sa community college dahil hindi nakakayanin ang tuition. Sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-alala, gagawan ng paraan ng tatay niya. Napasinghap si Elena. Hindi niya alam na nagmamaneho ako sa halip na mag-consult, patuloy niya. Akala niya nasa sabbatical ako at nagsusulat ng libro. Buwan-buwan, nagpapadala ako ng pera sa kanya at sinasabi kong galing iyon sa research grant ko. Bahagya siyang ngumiti, pagod at may hinanakit. Kahapon ng umaga, pagkatapos ng pakikitungo mo sa akin sa sasakyan, dumiretso ako sa job interview. 3 na yon sa linggong yon. Marketing coordinator sa isang community college. 28,000 sweldo kada taon. Namumo ang luha sa mga mata ni Elena. Totoo, tatanggapin mo talaga yon? Oo, tahimik niyang sagot. Handa na akong sabihin kay Sarah na lumipat siya. Natapos na ang karir ko sa edad na 52, tumindig siya ng tuwid. Tapos, nangailangan ka ng tulong. Bumagal ang elevator habang papalapit sa pinakataas na palapag. Lorenzo, matatag na sabi ni Elena, kapag tapos na ito, kapag nailigtas natin ang kumpanyang ito, gusto kong tawagan mo ang anak mo. Sabihin mong magiging pinakamahusay siyang pediatric oncologist sa buong bansa at tatay niya ang dahilan kung bakit kumislap ang mga mata ni Lorenzo. At gusto kong malaman mo, mahinang sabi niya, na ang pagsalba sa kumpanya mo ay hindi lang tungkol sa trabaho o pera. Kung ganon tungkol saan, patunay na may tunay na talento kahit saan na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa titulo o suot. Tungkol ito sa paggawa ng mundong nakikita ang mga katulad ng anak mo at anak ko. Bumukas ang pintuan ng elevator, ibinunyag ang glass-walled conference room na siyang hahawak sa kapalaran nilang dalawa. Iniabot ni Elena ang kamay. Magkatuwang, matatag niya itong kinamayan, magkatuwang. Magkasabay silang lumakad papunta sa pinakamahalagang pagpupulong ng kanilang buhay, hindi bilang amo at tauhan, kundi bilang 2 taong may iisang layunin. Sa loob, naroon na ang delegasyon mula sa Nakamura Singh Holdings. Ang malawak na silid ay pinalilibutan ng floor-to-ceiling windows na nagpapakita ng tanawin ng lungsod. Ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa makintab na mesa, kung saan nakataya ang $1.2 bilyon. Si G. Hiroshi Nakamura, 73 taong gulang, ay nakaupo na may dignidad ng mga veteranong negosyante ng Japan. Sa tabi niya si Ginang,
Priya Singh ay nakatutok sa kanyang tablet, matalim at alerto. Si CTO Lee Chen ng Rivas ay abala sa mga teknikal na dokumento. Pagpasok nina Elena at Lorenzo, natahimik ang buong silid. Lumapit si Lorenzo kay G, nakamura at yumuko ng may perpektong galang. Nagsalita siya sa formal na wikang Hapon, magalang ngunit may kumpiyansa ang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Nakamura, mukhang ikinatuwa ang sorpresa. Mainit ang tugon nito at kinawayan silang umupo. Anong sinabi mo sa kanya? Mahinang tanong ni Elena. Sinabi kong pinararangalan ng Rivas Dynamics ang kanyang presensya at lubos na nirerespeto ang pamana ng negosyo ng kanilang pamilya, sagot ni Lorenzo. Sa unang oras, naging maayos ang lahat. Magaling na pinangunahan ni Lorenzo ang usapan, lumilipat sa Hapon, Ingles at hindi habang maingat na tinatawid ang mga maseselang detalye na maaaring magbuo o makasira sa kasunduan. Ngunit bigla naramdaman ng tensyon sa hangin. Napahinto si Miss Singh sa kalagitnaan ng pangungusap, dumilim ang ekspresyon. Matulis siyang nagsalita sa hindi sa kanyang assistant bago humarap muli sa grupo. Pasensya na, malamig ang tono niya. May natuklasan kaming seryosong issue. Iniulat ng opisina namin sa Mumbai na ang IP protection protocols ng Rivas ay hindi pasado sa aming pamantayan. Nanlamig ang dugo ni Elena. Hindi kami maaaring magpatuloy, dagdag ni Miss Singh. Ang kumpanyang may mahinang seguridad ay hindi mapagkakatiwalaan sa sensitibong datos. Lubos ang katahimikan sa silid. Ramdam ni Elena na unti-unting kumakawala ang deal sa kanyang mga kamay. Bahagyang yumuko si Lorenzo at nagtanong, Mr. Singh, maaari ko bang malaman kung anong partikular na isyu sa seguridad ang natuklasan ng inyong sangay sa Mumbai? Lumapit ang assistant ni Singh at may ibinulong sa kanya. Mabilis siyang tumango. May mga pangambang may hindi autorisadong pag-access sa aming algorithm frameworks at posibleng pagsingit ng kakompetensya. Mariing isinara ni Singh ang folder, senyales ng pagtatapos. Ganito rin ang dahilan kung bakit nasira ang huli naming partnership, dagdag niya. Nagsimulang kabahan si Elena, ngunit nanatiling kalmado si Lorenzo. Miss Singh, naniniwala akong may hindi pagkakaintindihan, mahinahon niyang sinabi. Bumaling si Lorenzo sa assistant ni Singh at nagsalita sa hindi. Nanlaki ang mga mata ng binata at mabilis siyang tumugon sa parehong wika, halatang tensyonado. Matiyag ang nakinig si Lorenzo, saka bumaling sa grupo at nagsalita sa Ingles. Ang security breach na tinukoy ni Mrs. Singh ay naresolba kagabi. Na-detect ng team natin sa Mumbai ang pagsubok na pagpasok at agad na kumilos. Tumingin siya kay Singh. Ako mismo ang nakipag-ugnayan kay Kumarji, ang inyong regional director. Nabigo ang tangkang pagnanakaw at natuntun namin kung sinong kumpanyang responsable. Tinitigan siya ni Singh. Ikaw ang humawak nito? Tumango si Lorenzo. Mas advanced ang security system ng Rivas kaysa sa inaakala ninyo. Ang bilis naming pagresponde at pagkakaresolba sa loob lamang ng ilang oras ay patunay ng tibay ng aming sistema. Kinuha niya ang telepono at nag-scroll. Kung gusto ninyo, maaari ko siyang tawagan ngayon para kumpirmahin. Halatang nagulat si Singh. Nagsasalita ka ng hindi? Tanong niya. Bihasa, pati sa 8 pang wika, sagot ni Lorenzo. Profesional ang tono. Tatawagan ko na ba siya? Dahan-dahang tumango si Singh. Tumagal ng 20 minuto ang tawag sa opisina ng Mumbai. Maluwag na gumalaw si Lorenzo sa 3 wika. Ipinaliwanag ang kabuang timeline ng insidente. Kinumpirma ni Kumar na ang tugon ng Rivas ay mas mataas pa kaysa sa pamantayan ng Singh Holdings. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Singh kay Lorenzo na may bagong respeto. Mr. Morales, kamangha-mangha ang bilis mo. Tumango si Lorenzo. Mrs. Singh, inuuna namin ang seguridad, lalo na sa mga partner na gusto naming makabuo ng pangmatagalang ugnayan. Ginamit niya ang mismong pahayag na tumutugma sa pinahahalagahan ng pamilya ni Singh.
Ngunit bago pa makahinga ng maluwag ang lahat, nagsalita si Mr. Nakamura ng isang seryosong komento sa hapon. Mababa ang boses, may bigat. Tahimik na nakinig si Lorenzo pagkatapos ay isinalin. Nababahala si Ginoong Nakamura sa pangmatagalang pagkakaangkop ng kultura. Tinanong niya kung tunay bang nauunawaan ng Rivas ang ibig sabihin ng isang 50 taong partnership. Parang lumubog ang tiyan ni Elena. Ito ang mas malalim na isyong pangkultura na ipinagbabala ni Lorenzo. Sumagot si Lorenzo sa formal na wikang Hapon, magalang at sinukat ang bawat salita. Ilang minuto siyang nagsalita, humihinto paminsan-minsan para tumimo ang kanyang sinasabi. Dahan-dahang lumambot ang mukha ni Nakamura. Nagtanong pa ito muli sa hapon. Ngumiti si Lorenzo at sumagot ng isang personal na kwento na nagpatawa kay Nakamura. Lumapit si Elena. Anong sinabi mo? Mahina niyang tanong. Ikinwento ko kung paanong nakibahagi ang ama ko sa mga gawain ng muling pagbangon pagkatapos ng digmaan, kung paanong magkasamang nagtrabaho ang mga inhinyerong Amerikano at Hapon. Mahinang sagot ni Lorenzo. Sinabi kong ang tunay na partnership ay nagbibigay galang sa mga sakripisyo ng nakaraan habang pinaplano ang kinabukasan. Dahan-dahang tumango si Nakamura at may binigkas sa Hapon. Sabi niya, magugustuhan ng kanyang ama ang ganong pananaw, isinalin ni Lorenzo, at naniniwala siyang tunay na nauunawaan ng Rivas Dynamics kung ano ang ibig sabihin ng dangal. Ngunit ang pinakamahirap na hamon ay kasunod. Tumigil si Mr. Chen sa pagbabasa, may pag-aalalang nakapinta sa mukha. Mabilis siyang nagsalita sa Mandarin habang itinuro ang ilang legal na probisyon. Anong problema? Tanong ni Elena. Tahimik na nakinig si Lorenzo, lumalim ang ekspresyon. Iniisip ni Mr. Chen na posibleng may conflict sa patent ng AI algorithms, paliwanag ni Lorenzo. Mukhang hindi ito nakita ng legal team natin. Bumagsak ang loob ni Elena. Isang issue sa patent ay maaaring agad na magpawalang bisa sa buong merger. Naniniwala siyang may pagkakahalintulad ang ating image recognition system sa mga kasalukuyang patent ng Baidu sa China, dagdag ni Lorenzo. Kung totoo ito, malaki ang legal na panganib para sa parehong kumpanya. Ipinakita ni Li Chen ang mga technical na diagram sa kanyang tablet at mabilis na nagsalita sa Mandarin. Seryosong pinag-aralan ni Lorenzo ang mga diagram, nagtatanong sa parehong wika. Nakagugulat para sa lahat ang lalim ng kanyang teknikal na kaalaman. Mr. Martinez, maaari ba akong magmungkahi ng solusyon? Tanong ni Lorenzo. Tumango ang CFO, ibinigay ang desisyon sa kanya. Ang mga protocol na tinutukoy ninyo, paliwanag ni Lorenzo, ay nakabase sa mga open source framework na na-develop bago pa man nakuha ng Baidu ang mga patent nila. Magkaiba ang direksyong tinahak ng mga ito. Pagkatapos ay lumipat siya sa Mandarin, ipinaliwanag ng mas detalyado. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Chen. Nagpatuloy si Lorenzo sa Ingles. Ibang-iba ang neural network structure ng system ng Rivas. Magkahawig lang ang panlabas na itsura, pero magkaiba ang disenyo. Ipinakita niya sa kanyang tablet ang mga paghahambing ng code na nagpapatunay sa kanyang paliwanag. Maingat na sinuri ito ni Mr. Chen, saka ngumiti. Nagsalita siya sa Mandarin at bahagyang yumuko. Sabi ni Mr. Chen, mas naiintindihan ko pa raw ang teknolohiya kaysa sa karamihan ng mga programmer, isinalin ni Lorenzo. At kumpiyansa siyang ligtas ang ating intellectual property. Naglabasan ng buntong hininga ang lahat sa silid. 3 oras ang lumipas at ang dating imposibleng kasunduan ay naging realidad. Lumagda ang Rivas Dynamics at Nakamura Singh Holdings sa isang 50-50 partnership na nagkakahalaga ng $1 bilyon at $200 milyong. May bigat ang tinig ni Nakamura habang nagsalita. Magsisimula agad ang implementasyon. Ang tensyon sa buong araw ay napalitan ng tahimik na kasiyahan. Kamayan pagyuko at mga ngiting puno ng ginhawa
ang pumalit sa dati kaba at pag-aalinlangan. Ngunit may isang bagay pang hindi inaasahan ang nangyari. Tumayo si G, nakamura ng dahan-dahan at sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya, nakuha niya ang atensyon ng lahat. Sa malinaw at maingat na Ingles, nagsalita siya. Bago tayo magsimula ng pagdiriwang, may isang tao akong gustong kilalanin. Nabuo ang partnership na ito dahil sa kanya sabay-sabay na lumipat ang paningin ng lahat kay Lorenzo. Hindi sa mga numero o proyeksyon na tamo ang merger na ito, patuloy ni Nakamura, kundi sa pambihirang kasanayan sa diplomasya ni G. Morales. Natahimik ang buong silid. Sa 40 taon kong pagninegosyo sa 23 bansa, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakaibang pagsasanib ng pag-unawang pangkultura at lalim ng teknikal na kaalaman. Malalim siyang yumuko kay Lorenzo, isang kilos na may dalang malaking respeto. Tumayo si Lorenzo at gumanti ng perpektong pagyuko, mahinahon ng ekspresyon at puno ng sinseridad. Sumunod na tumayo si Miss Singh. Ang dati niyang seryosong anyo ay lumambot na ngayon sa respeto. Mr. Morales, nakatrabaho na namin ang maraming interpreter at cultural consultant sa 6 na kontinente. Ikaw ang pinakanatatangi sa lahat. Lumapit siya kay Lorenzo at iniabot ang kanyang business card gamit ang 2 kamay sa tradisyonal na paraang Hapon kahit siya'y Indian. Ikakarangal namin kung maaari mong payuhan ang aming opisina sa Mumbai. Tinanggap ito ni Lorenzo ng may pantay na paggalang. Ikagagalak kong gawin yon, Miss Singh. Lumapit si Mr. Chen, sabik na nagsalita sa Mandarin. Maluwag na sumagot si Lorenzo, dahilan para matawa si Martinez at palakpakan ito sa tuwa. Anong sinabi niya? Tanong ni Elena, nakatitig sa kanila. Tahimik na ngumiti si Lorenzo. Inalok niya akong maging Chief Cultural Officer ng buong Asia Division nila. Sabi ko, hawak ko na ang pinakamagandang trabahong maaari kong hilingin. Napuno ng tapat na tawanan ng silid, tuluyang binura ang huling bakas ng tensyon. Ngunit may isa pang mahalagang sandali. Lumapit muli si G. Nakamura kay Lorenzo. Ngayon ay may hawak na maliit na pakete na nakabalot sa seda. Maingat at puno ng paggalang ang kanyang pagkilos. Sa tradisyong Hapon, ang ganitong uri ng regalo ay simbolo ng malalim na paghanga sa propesyonal na kapantay. Tinanggap ito ni Lorenzo gamit ang 2 kamay at dahan-dahang binuksan ang balot ng seda, maingat pati sa tela mismo. Sa loob ay isang antigong lalagyan ng business card, elegante, halatang luma at puno ng kasaysayan. Pag-aari ito ng aking ama, mahinang sabi ni Nakamura, may halong damdamin ang boses. Siya ang muling bumuo ng aming negosyo pagkatapos ng digmaan. Naniniwala siyang ang respeto ay lampas sa nasyonalidad, wika o kalagayan. Gusto niyang sayo ito mapunta. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Lorenzo habang hawak ang mahalagang alaala. Malalim siyang yumuko, hawak ang kahon sa kanyang dibdib. Nakamura-san, taos-puso akong pinararangalan sa iyong tiwala. Walang nagsalita sa silid, alam ng lahat na nasaksihan nila ang isang bihirang sandaling puno ng kahulugan. Napapikit si Elena, pinipigilang lumuha. Sa 3 dekadang pamumuno, ngayon lang siya nakakita ng ganito katapat na paggalang sa pagitan ng magkaibang kultura. Mr. Morales, mahinang sabi ni Miss Singh, binasag ang katahimikan, may isa pa sana kaming pakiusap kung maaari. Tumalikod si Lorenzo upang makinig. Gaganapin sa susunod na buwan sa Singapore ang aming Global Partners Conference, paliwanag niya. Mahigit 500 pinuno mula sa 37 bansa ang dadalo. Saglit siyang tumigil. Maaari ka ba naming imbitahang magbigay ng keynote speech? Ang alok ay tila nakabitin sa hangin, parang isang bagay na marupok at napakahalaga. Saglit na tumingin si Lorenzo kay Elena. Siyempre, sa pahintulot ng Rivas Dynamics, mabilis na dagdag ni Singh bilang paggalang sa kanilang kumpanya.
Ngumiti ng malaki at may kumpiyansa si Elena. Si Ginoong Morales na mismo ang tumatanggap ng imbitasyon para magsalita. Isa na siyang executive, hindi na empleyado. Bahagyang tumango si Lorenzo, magalang. Kalma ang kanyang tinig, pero batid niya ang kahalagahan ng sandali. Isang karangalan para sa akin, sabi niya. Habang naghahanda ang international delegation na umalis, isa-isang lumapit ang mga executive kay Lorenzo, hindi lang para mag-abot ng business card, kundi para ibigay ang kanilang personal na impormasyon, mga numero ng telepono at direktang email ng ilan sa pinakamakapangyarihang lider sa Asia. Nang huling kamayan siya ni Nakamura, sinabi nitong, "May init. Nasa iyo na ang personal kong numero. Tawagan mo ako anumang oras na kailangan mo ng kahit ano." Nang magsara ang elevator sa likod ng mga panauhin, bumulwak ang enerhiya sa boardroom ng Rivas Dynamics. Diretsyong lumapit si Ricardo Navarro kay Lorenzo. Wala na ang pag-aalinlangan kanina, napalitan ito ng taos-pusong pasasalamat. "Lorenzo," mahina niyang sabi, "mas malaki pa sa paghingi ng tawad ang utang ko sa iyo." Nagpatuloy si Ricardo, puno ng kababaang loob ang boses. "Utang ko sa iyo ang respeto ko, ang pasasalamat ko, at kung tutuusin, baka pati ang posisyon ko. Kung wala ka, malamang lahat tayo'y gumagawa na ngayon ng bagong resume." Isa-isa, ang mga executive na kahapon lang ay nagduda kay Lorenzo, ngayon ay lumalapit para magpahayag ng taus-pusong paghanga. Mahigpit siyang kinamayan ni Paulo Martinez, ang Chief Financial Officer. "Mahigit 15 taon na ako sa international business," sabi niya, "pero ngayon lang ako nakasaksi ng ganito." Maging si Clara Dominguez, ang marketing director na dating abala sa imahe at pananaw, ay halatang emosyonal. "Lorenzo," sabi niya, nanginginig ang boses, "nahihiya ako sa mga sinabi ko kahapon. Ipinakita mo sa amin ngayon kung ano talaga ang profesionalismo, pero itinira ni Elena ang pinakamahalagang sandali para sa huli. Bahagyang itinaas niya ang kanyang boses para kunin ang atensyon ng lahat. "Mga ginoo't ginang," anunsyo niya, matatag ngunit may damdamin ng tono, "bago tayo magbukas ng champagne, may isa pa akong huling anunsyo." Kinuha niya ang isang formal na dokumento mula sa kanyang briefcase. Kalma ang mga kamay, ngunit kumikislap ang mga mata. Epektibo agad, si Lorenzo Morales ay na-promote bilang Executive Vice President ng Global Relations. Saglit na katahimikan bago siya nagpatuloy. Ang taunang sahod niya ay $280,000, kalakip ang full equity package. Napasinghap ang ilan habang huminga ng malalim si Lorenzo. At dagdag pa ni Elena, pangungunahan ni G. Morales ang bagong tatag naming International Cultural Intelligence Division na may taunang budget na 8 milyon at autoridad na kumuha ng 20 global specialists. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, mahaba, malakas, pero hindi pa tapos si Elena. Mas naging personal ang kanyang tinig. Ang pinakaimportante, si G. Morales ay magsisilbing personal kong tagapayo sa lahat ng usapin tungkol sa dangal ng tao, kultura ng kumpanya at pagkilala sa talento saan man ito nagmumula. Iniabot niya ang isang leather portfolio. "Ang equity package mo ay ginagawa kang ikatlong pinakamalaking individual shareholder ng Rivas Dynamics. Hindi ka na lang bahagi ng kumpanya, Lorenzo. Isa ka ng may-ari." Dahan-dahang binuksan ni Lorenzo ang portfolio, nanginginig ang mga kamay, sinusuri ang mga dokumentong kumakatawan sa antas ng seguridad at pagkilalang hindi niya kailanman inakalang maaabot. "Miss Rivas, hindi ko alam ang sasabihin," bulong niya. "Sabihin mo lang ito," malumanay na sabi ni Elena. "Tutulungan mo ba akong bumuo ng kumpanyang nakakakita sa mga tao gaya ng pagkakakita mo sa sarili mo? Tutulungan mo ba akong maging leader na dapat kong naging noon pa man?" Tumango si Lorenzo, hindi makapagsalita sa sobrang damdamin. Ang kasiyahang sumunod ay tumagal ng higit sa 2 oras. Malayang umagos ang champagne, may mga tawag sa pamilya at nagsimula na ang unang plano para sa bagong departamento ni Lorenzo.
Pero ang pinaka hindi malilimutang sandali ay nang pumasok si Lorenzo sa opisina ni Elena para tumawag ng pribado. Tahimik siyang pinanood ni Elena mula sa likod ng salaming dingding habang kinukuha niya ang telepono. "Sarah, si Daddy ito," sabi niya sabay tawa at iyak. "Anak, nakaupo ka ba? Hindi mo na kailangang lumipat ng eskwelahan. Sa totoo lang, ang daddy mo ay naging executive vice president. Bahagyang napaluwag ang kanyang boses. Bayad na ang buong medical school mo. 4 na taon, kaya mag-focus ka na lang sa pagiging magaling na doktor na alam kong kaya mong maging." Pagbalik ni Lorenzo sa silid, nagniningning ang kanyang ngiti at puno ng tuwa ang mga mata. "Kumusta ang pakiramdam?" mahinang tanong ni Elena. Matagal na tiningnan ni Lorenzo ang mga kasamahan sa paligid niya at saka ang tanawin ng lungsod na kumikislap sa labas ng bintana. "Parang naalala ko na kung sino talaga ako," mahina niyang tugon. "Parang sa wakas, nakauwi na ako." Pagkalipas ng 6 na buwan, buhay na buhay ang corner office ni Lorenzo sa ika-32 palapag sa dami ng internasyonal na aktibidad. 3 malalaking monitor ang naglalabas ng live feed mula sa Singapore, Mumbai at Berlin. Ang kanyang Cultural Intelligence Division ay nakaiwas na sa 4 na posibleng international incidents at nakasiguro ng mga kasunduang may kabuuang halaga na 400 milyon dolyar. Madalas dumaan si Elena para lang mapanood siyang kumilos. Hindi pa rin siya matapos sa paghanga sa naging paglago ni Lorenzo. "Ginoong Morales," tawag ng kanyang assistant, "nasa linya po ang anak niyo." Kinuha ni Lorenzo ang telepono na may malawak ng ngiti. "Hi anak, kumusta ang pediatric rotation mo?" Narinig ang boses ni Sarah, puno ng tuwa. "Dad, natanggap ako sa summer research program sa Children's Hospital. Buong scholarship." Napuno ng pagmamalaki ang boses ni Lorenzo. "Yan ang anak ko, siguradong tuwang-tuwa ang lola mo kung naririnig ka niya." Pagtapos ng tawag, nakita niyang nakatayo si Elena sa may pintuan. "Magandang balita?" tanong nito. "Pinakamagandang klase," sagot niya. Si Sarah ay nagiging eksakto sa taong palagi kong alam na kaya niyang maging. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Parang itong kumpanya. Sa kanyang mesa ay may 2 espesyal na bagay, ang lumang driver's license niya na naka-frame ng simple at ang antique card case na regalo sa kanya ni G. Nakamura, paalala kung saan siya nagsimula at kung gaano nakalayo ang kanyang narating. "May pinagsisisihan ka ba tungkol sa umagang iyon sa sasakyan?" mahinang tanong ni Elena. Saglit na natahimik si Lorenzo. "Wala na," sabi niya. "Ang sandaling yon ang nagdala sa ating dalawa kung saan talaga tayo nararapat." Kahit matapos lahat ng nasabi ko noon. "Elena," anya puno ng kahulugan ng tinig, "ibinigay mo sa akin ang pinakamahalagang regalo, ang pagkakataong patunayan na ang halaga ng tao ay hindi nakadepende sa titulo o uniforme." Nag-vibrate ang telepono ni Elena at tumingin siya sa mensahe. "Tungkol sa talento," aniya habang nakangiti, "kakakuha ko lang ng bagong head ng facilities, Maria Rodriguez." Binanggit niya sa interview na may law degree siya. Tumaas ang kilay ni Lorenzo. "Hindi mo sinasabi na..." "Oo," sagot ni Elena, malapad ang ngiti. "Dating driver ko. Ngayon ang pinuno ng legal team natin. Nakakagulat kung gaano karaming bagay ang mapapansin mo kapag nagsimula kang magpakatotoo sa pakikinig." Nang hapon ding iyon, isang headline ang lumitaw sa screen ni Lorenzo. "Rivas Dynamics Model Inspires Nationwide Corporate Culture Shift." Itinampok sa artikulo ang dos-dose ng kumpanya na sumusunod na sa kanilang halimbawa gamit ang Hidden Talent Initiative. Ibinabahagi ng mga CEO ang kanilang kwento tungkol sa mga PhD na nagtatrabaho sa mailroom, dating propesor na nagdadrive ng Uber, at mga batikang inhinyero na naglilinis ng sahig. Biglang tumunog ang telepono ni Lorenzo. Unknown number. "G. Morales? Ako si Paulo Kim mula sa Samsung Electronics. Kailangan namin ng gabay ninyo." "Paano ko kayo matutulungan, G. Kim?" "Ang janitor namin sa gabi ang nakasagot sa isang software issue na ilang araw nang hindi maayos ng mga engineer namin," sabi ni Kim, halatang gulat na gulat.
Dating AI researcher pala siya mula sa Seoul National University. Nabasa namin ang kwento ninyo. Paano namin siya matutulungan sa tamang paraan? Banayad ang ngiti ni Lorenzo. Una, humingi ng tawad, tapos simulan ninyong makinig. Pagtapos ng araw, nakatanggap si Lorenzo ng dos-dose ng tawag na tulad nito. 8:00 ng gabi, nadatnan siya ni Elena na nasa telepono pa rin. Kausap ang mga executive mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Lorenzo Morales Foundation ay tumatanggap na ngayon ng 500 applications kada araw, sabi ni Elena. Mga profesional na na-displace, mga bihasang taong naiipit sa trabahong pangkabuhayan lang. Sa totoo lang, ilan ba ang kaya nating tulungan? Tanong niya. Sa tulong ng mga partners natin? Sagot ni Lorenzo habang nag-iisip. Siguro mga 2,000 ngayong taon. Pero malalim ang kanyang tingin. Elena, may gusto akong ibahagi. Umupo si Elena, ramdam ang bigat ng boses niya. Kanina, may tumawag na isang ina mula sa Detroit. Ang anak niya, si Luca, ay nagtapos sa MIT. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa McDonald's. Naka-apply na siya kung saan-saan. Wala man lang kahit isang interview. Bumaba ang tono ng boses ni Lorenzo. Umiiyak siya, Elena. Sabi niya, nakita niya ang ginawa natin at naisip, may pag-asa pa kaya? Tiningnan niya ito ng diretsyo. Pinaalala ng tawag na yon kung bakit natin ginagawa to. Anong sinabi mo sa kanya? Mahina ang tanong ni Elena. Hiningi ko ang resume niya, sabi ni Lorenzo. Magsisimula si Luca sa opisina natin sa Berlin sa susunod na buwan. Pinahid ni Elena ang kanyang luha, isa bawat pagkakataon. Tumango si Lorenzo, isa-isa lang. Habang nag-aayos na sila para umuwi, hinarap ni Lorenzo ang camera crew na nagdodokumento ng kanilang kwento. Sa mga sandaling ito, panimula niya, may nag-aabot sa iyo ng kape na marunong ng 4 na wika. May nagva-vacuum ng sahig na may degree sa engineering. May nagda-drive ng Uber na dati nakikipagnegosasyon sa pandaigdigang kontrata. Kalma pero matatag ang kanyang tinig. Bukas ng umaga, kapag napadaan ka sa isang service worker, tanungin mo ang sarili mo, anong kakayahan ang hindi ko napapansin? Anong potensyal ang hindi ko binibigyang pansin? Anong kwento ang hindi ko pa pinaglalaanan ng oras para marinig? Lumapit siya sa mismong lente. Ganito ang gusto kong gawin ninyo, aniya. Humanap ka ng isang tao ngayong linggo na ang trabaho nila ay hindi sumasalamin sa tunay nilang kakayahan. Kaibiganin mo sila. Alamin ang background nila, ang mga pangarap nila, ang mga talento nila. Pagkatapos kumilos ka, ipakilala sila sa isang tao, sumulat ng rekomendasyon, ibahagi ang kwento nila, dahil ang maliliit na hakbang ay humahantong sa tunay na pagbabago. Sumama sa frame si Elena. Itinatag namin ang Lorenzo Morales Foundation para tulungan ang mga di napapansing may talento na makakonekta sa mga kumpanyang nangangailangan sa kanila, sabi niya. Pero ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag pinili mong makita ang tao sa ibang paraan. Kapag hindi ka na lang tumingin sa name tag o uniforme, kundi sa taong nasa likod nito. Tumaas ang tinig ni Lorenzo, may tahimik na paninindigan. Dahil ang talento ay hindi nasusukat sa magarang titulo. Ang katalinuhan ay hindi nangangailangan ng opisina na may magandang tanawin. At ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa sweldo. Makikita ito sa paraan ng pamumuhay mo, sa kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Tumigil siya, hinayaan ang katahimikan magsalita. Kung naantig ka ng kwentong ito, aniya, ibahagi mo ito. Itag ang taong dapat makarinig nito. Magkomento gamit ang sarili mong kwento ng pagkakatuklas ng nakatagong potensyal. Tulungan mo kaming bumuo ng mundong kung saan bawat isa ay may pagkakataong mapansin. I-follow ang Blacktail Stories kung naniniwala ka sa second chances. Mag-like kung naniniwala kang ang talento ay nasa kahit saan. At saka tumingin si Lorenzo sa kamera sa huling pagkakataon. Matatag ang mga mata at puno ng kahulugan. Dahil ang taong maaaring magpabago ng buhay mo, anya,
ay baka siya na ang nagmamaneho pa uwi sa'yo.